Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tayo'y magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At atin po itong matatagpuan sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang title po ng ating pag-uusapan ay ang tunay na pagsunod ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sino sa inyo dito ang may kilala na magaling magsalita pero iba ang ginagawa? Minsan, may taong parang super religyoso, laging may God bless you, praise the Lord, laging nasa church. Pero kapag wala na sa loob ng simbahan, ibang-iba na ang asal. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng bilang Panginoon ay makapapasok sa langit. Kasi ang tunay na mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sapat ang religious words lang. Minsan, akala natin okay na basta tumatawag tayo sa Diyos, nagpipray, umaattend ng church at nagsasabi ng Lord. Pero ang tanong ni Jesus ay, sumusunod ka ba talaga sa akin? May isang kwento na si Tatay Pedro ay may dalawang anak. Isang araw, sabi niya sa kanila, anak, tumulong kayo sa bukid bukas ha. Sabi ng panganay, siya'y sumagot agad, yes po, tatay, taga-support ako dyan. Pero hindi naman nagpunta. Yung bunso ay sumagot at nagsabing, ayaw ko po. Pero kinabukasan, naisip niya na mali siya, kaya tumulong din siya. Sino ang tunay na sumusunod? Siyempre, yung bunso. Hindi sa salita sinusukat ang tunay na pagsunod. Hindi sapat ang, yes Lord, kung hindi naman natin siya sinusunod sa buhay natin. Ang tunay na pagsunod ay galing sa tunay na relasyon. Hindi natin sinusunod si Lord para mapansin, sumunod tayo kasi mahal natin siya. Sabi ni Jesus sa John 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nakikinig sa sermon. Ginagawa niya ito kahit mahirap, kahit walang nakatingin. Ano ba talaga ang kalooban ng Ama? Hindi ito secret. Makikita natin ito sa Bible. Pagsisisi at pananampalataya kay Jesus, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pamumuhay sa kalooban at kabutihan, pagsunod sa utos ni Kristo. Hindi madali, pero sa tulong ng banal na Espiritu, kaya natin. Baka sinasabi ng bibig mo na, Lord, pero hindi naman siya sumusunod sa puso mo. Si Jesus ba ang tunay na Lord ng buhay mo? O ikaw pa rin ang nasusunod sa mga desisyon mo, relationship mo, at priorities mo?
Kapatid, hindi dapat maging Christian word. Ang hanap ni Jesus ay obedience sa heart. Sa huling araw, ayaw nating marinig ng ang hindi kita kilala. Gusto nating marinig, well done, good and faithful servant. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Salamat po sa mensahe ngayon. Inaamin namin, minsan kami ay nakokontento sa pag-attend ng church, pag-pray at pagsabi ng Lord. Pero hindi naman namin sinusunod ang mga utos mo. Patawarin niyo po kami kung naging Christian by words only. Bigyan niyo kami ng pusong tapat, pusong masunurin, at pusong nagmamahal sa inyo. Tulungan niyo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Araw-araw, gusto po naming hindi lang magsabi ng Panginoon, Panginoon, kundi mamuhay bilang tunay mong tagasunod. Salamat po sa iyong biyaya at kapatawaran. At sa panibagong pagkakataon, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.